Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sino mang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Napakahirap ng katayuan ko, bakit pa ba ako isinilang sa sangmaliwanag? Lagi akong may kaaway at katalos sa lupain. Hindi ako nagpautang at hindi rin naman ako nangutang. Gayunman, nilalait ako ng lahat. Nagsalita ka sa akin at pinakinggan kitang mabuti. Ang mga salita mo'y aking kagalakan. Ako'y sa iyo, Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi ko sinayang ang panahon sa pagpapasasa sa buhay. Kasama ng ibang mga tao, ni hindi ako nakigalak sa kanila. Manapa, nanatili akong nag-iisa, sapagkat may ipinagagawa ka sa akin. Kaya nga, nagpupuyos sa galit ang kalooban ko. Bakit hindi na natapos ang aking paghihirap?
Bakit hindi na gumaling ang mga sugat ko? Talaga bang wala ng lunas ito? Wala ba akong tatanggapin kundi kabiguan, gaya ng isang batis na natutuyo sa tag-araw? Ganito ang itinugon ng Panginoon. Kung manunumbalik ka, tatanggapin kitang muli, at ika'y muli kong gagawing alipin. Kung magsasalita ka ng bagay na may kabuluhan, at iiwasang sambitin ang anumang kasumpa-sumpa, gagawin uli kitang propeta. Babaling na muli sa iyo ang mga tao, subalit huwag kang paroroon sa kanila. Sa harapan ng mga taong ito'y gagawin kitang isang matibay na pader na tanso. Makikipaglaban sila sa iyo, ngunit hindi kanila matatalo. Sa iyo ako upang ika'y pangalagaan at ingatan. Ililigtas kita sa kamay ng masasama at iingatan laban sa mararahas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon sa Salmo, ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan. Ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan. Sa aking kaaway, iligtas mo ako. Panginoong Diyos, ingatan mo ako pag sila'y lumusob. Sa masamang tao, ako ay iligtas. At sa pumapatay, agawin mo ako at ipagsanggalang. Ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan. Sila'y nag-aabang pagmasdan mo yaong taong mababagsik. Nagtipot ang layon, ako ay iligpit. Ang dahilan nito, di dahil sa ako'y may pagkakamali o may pagkukulang na ako ang sanhi. O Diyos, masdan sila at nagdudumali. Ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan. Ikaw, Panginoon, ang aking malakas na tagasanggalang. Ikaw ang muog ko at aking kublihan. Ako'y minamahal, mahal ako ng Diyos. Ako'y lalapitan upang ipamalas ang kanyang paglupig sa mga kaaway. Ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan. Ngunit aawit ako pagkat ang taglay mo'y pambihirang lakas. Sa tuwing umaga, ang awitin ko'y pag-ibig mong wagas. Ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan. Pupurihin kita, tagapagtanggol ko at aking kublihan, Diyos kong mapagmahal. Ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao,
Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito, ay natunghayan natin ang pagkikwento ng Panginoon tungkol sa dalawang kwento ng paghahari ng Diyos. Ikinumpara ang kaharian ng Diyos sa kayamanang nakabaon sa lupa at sa isang mamahaling perlas. At kapansin-pansin na nung matagpuan ng taong naghahanap yung mahalagang kayamanan at ang mamahaling perlas, napakalaking bagay yung ginawa niya. At ano yon? Ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at saka binili ang lupa at ang perlas. Masasabi natin, talagang napakahalaga ng mga bagay na ito na tipong pagbubuhusan talaga ng lahat ng kayamanan. Napakahalaga ng mga kayamanang ito na talagang pag-uubusan o talagang pag-aaksayahan ng panahon at ng pera. Ngayon, ang tanong natin dito, madali ba yon? Madali ba sa isang tao na talagang ibigay ang lahat para lang doon sa isang kayamanan at sa isang perlas? Madali ba sa isang tao yung ibenta mo lahat ng mayroon ka para lang doon sa kayamanan at sa isang perlas? Parang very impractical. Kasi tingnan ninyo, may natagpuan kang ang kayamanan at meron ka natagpuan na mamahaling perlas. Paano kung mas marami pa pala yung kayamanan mo kaysa sa halaga nung natagpuan mong kayamanan at perlas? Paano kung yung kayamanan pala na yon, maliit na lang yung value? Paano kung yung perlas na binili mo na yon, bigla na lang nawala? So, very impractical na ibebenta mo lahat ng ari-arian mo para lang doon sa mga bagay na iyon. Pero that is exactly what the Lord wants to teach us. Kailangang mag-take ng risk. Kapag sinabi nating kaharian ng Diyos, lahat isusugal natin. Bakit? Gaano ba kahalaga yung kaharian ng Diyos? Pag sinabi nating kaharian ng Diyos, hindi ito tumutukoy doon sa parang merong kastilyo, na merong hari na nasa trono, na merong mga kinasasakupan, may mga kawal. Hindi yun yung tinutukoy natin ditong kaharian. Pag sinabi nating kaharian ng Diyos, ito ay nangangahulugan ng pagsisimula, ng paghahari, ng pagmamahal ng Diyos. Kaya nga kung papansinin ninyo, noong nagtuturo ang Panginoon tungkol sa kaharian ng Diyos, ano yung ginagawa niya? Nagpapagaling siya, nagpapakain, bumubuhay ng patay, nagpapatawad ng kasalanan, nakikisama sa mahirap. Pag pinagsama-sama mo ang lahat ng ito, ano kahulugan nun? Pagpaparanas ng pagmamahal ng Diyos. Kaya nga yung tinutukoy dito ni Jesus na kaharian ng Diyos, iyon yung paghahari ng pagmamahal ng Diyos. Ngayon, sino yung talagang nagpakita ng pagmamahal ng Diyos? Walang iba kundi si Jesus.
Kaya nga, in a way, sasabihin natin, ang kaharian ng Diyos ay tumutukoy kay Jesus. At kapag si Jesus ang hinahanap natin, dapat sanay tayo na mag-take ng risk. Dapat sanay tayong sumugal para sa Panginoon na ibibigay natin yung lahat-lahat. Yung anuman na mayroon tayo, ibibigay natin. Mahirap man, masakit man, ibibigay natin para lang kay Jesus. Kasi kapag tiningnan ninyo, di ba hindi naman madali na maglingkod sa Diyos? Minsan hindi naman masarap maglingkod sa Diyos. Minsan naglilingkod ka na, nasasaktan ka pa. Minsan naglilingkod ka na, ikaw pa yung nawawalan. Naglilingkod ka na, may nasasabi pa sa'yo. Yun yung sinasabi sa ating ebanghelyo na kapag natagpuan mo na si Jesus, kahit mahirap na ibenta mo yung lahat ng mayroon ka, kahit ibigay mo na yung sarili mo, ibibigay mo pa rin. Dahil alam mong napakahalaga nung natagpuan mo. Kaya nga ito yung magandang hamon sa ating lahat. Ngayon, na natagpuan mo na si Jesus, ano yung binibigay mo? Binibigay mo na ba yung lahat? O yung meron ka pang alinlangan na eto lang yung ibibigay ko sa Panginoon. Yung isang oras lang yung ibibigay ko sa Kanya. Sandaling panahon lang yung ibibigay ko sa Kanya. Yung natatakot akong ibigay ang lahat. Pero hindi. Kapag binigay natin ang lahat kay Jesus, doon natin matatagpuan yung tunay na kaligayahan at yung tunay na kapayapaan. Kaya nga worth it na ibigay natin yung lahat sa Kanya. So that is now the challenge for all of us. Gaano yung binibigay mo sa Diyos? Binibigay mo na ba talaga yung sarili mo sa Kanya? Amen. Pakinggan natin ang paanyaya ng Diyos na humingi tayo sa Kanya ng mga bagay na tunay na mahalaga. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Ang Santo Papa at ang mga obispo, naway magabayan at maliwanagan ang katarungan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Atin nawang gamitin ng mahusay ang mga mahahalagang bagay para sa ating ikabubuti at huwag tayong maging ang mga alipin ng kasakiman sa pagkamakasarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Ang mga naghahanap ng katotohanan, naway higit na lumalim sa araw-araw ang kanilang pagpapahalaga sa pananampalataya kay Kristo bilang perlas ng walang katumbas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Ang mga may sakit at ang mga nag-aaruga, sa kanila naway mabiyayaan sa kanilang mga pagsasakripisyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Ang mga namatay na sa buhay na ito,
naway mamahinga sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Isama rin natin sa ating pananalangin ang pasasalamat ni ginagalang Angel Boy Cruz Jr. para sa natatanging kahilingan ni na Carmen Mangahas at Rachel Tubana, para sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Cristar Yesa Galang at Nerali Balatbat, para sa maagang paggaling ni Maria Cristina Laderas Mangginaw, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Bishop Cirilo, Bishop Jose, Cardinal Vidal, Father Ramon Orlando, Monsignor Sabino, Antonio, Elena, Mario, Inco. Idalangin natin sila sa Panginoon. Sa ating katahimikan, idulog natin ngayon sa Panginoon ang iba pa nating kahilingan. Diyos Ama sa langit, bukal ng lahat ng kabutihan sa buhay, tulungan mo kaming gamitin ng wasto ang iyong mga biyaya at magbunyi kami sa kayamanan ng iyong pagmamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayoy aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang, ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sama-sama natin ngayong itaas ang panalangin itinuro ng ating Panginoon.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inyaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang ala-alang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.